Sa isang mamahaling bar, mag-isang umiinom ng alak si Coralie. Sunod-sunod niyang tinungga ang baso ng wine. Habang umiinom, sumagi sa isip niya ang conversation nila ng kanyang fiancé na si Easton Patton. I need my engagement ring back. Napapikit si Cora at napatingala nang marinig ang sinabi ni Easton. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata habang hinihintay ang susunod nitong sasabihin sa kanya. My mom said, ito ay pamana ng isang pamilya. Dahil ba na-bankrupt ang pamilya ko? Nagngangalit ang mga ngiping, sabi ni Cora. Hindi ko kasalanan na nagpakamatay ang daddy mo. Nagpatiwakal ang tatay mo at nag-iwan ng malaking gulo. Huwag mong idawit ang daddy ko sa usapang ito. Putol ni Cora upang hindi na maituloy pa ni Easton ang sasabihin. Napapikit si Cora ng mariin. Halos magdikit ang kanyang mga ngipin sa galit. Huminga siya ng malalim bago hinugot ang magandang engagement ring sa kanyang daliri at inihagis iyon sa lamesa. Oh my God, ang hot niya. Ito ang mga salitang pumukaw sa isip ni Cora ng sandaling iyon upang bumalik siya sa kasalukuyang sitwasyon. I should talk to him. Excited na sabi ng isang babae. Girl, wala kang chance kay Byron. Alam mo bang siya ang pinakamayamang tao sa bansa? Sabi ng kausap nitong lalaki na nakapwesto sa likod ni Cora. Biglang na-curious si Cora kung sino ang pinag-uusapan ng dalawa. Kaagad siyang lumingon sa gawi kung saan nakatutok ang mga mata ng isang babae at ng isang lalaki sa likuran niya na malakas na nag-uusap. At nang sandaling iyon, dumapo ang kanyang mga mata sa dalawang lalaking nag-uusap sa corner ng bar. At doon ay nakita niya si Byron Hansen, ang tito ni Easton Patton, kausap ang isang lalaki. You're so mean. Ang sabi-sabi ay hindi siya nakikipag-date kung kani-kanino. Muling sabi ng isang lalaki sa likuran ni Cora. Dala ng espiritu ng alak, biglang may pumasok na kung ano sa isip ni Cora. Inilugay niya ang kanyang mahabang buhok at bahagyang inayos ang sarili bago lumakad ng mapang-akit patungo sa kinauupuan ni Byron Hansen at ng kasama nitong lalaki. Habang umiinom ng wine, napatingin si Byron sa pamilyar na magandang babaeng palapit sa kanya. Coralie. Nang makalapit, ay agad na umupo si Cora sa tabi ni Byron at ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat nito. Hello, Mr. Hansen. Ang tagal na rin nung huli tayong nagkita. Kailan nga yun? Last Thanksgiving, kasama ang iyong pamilya. Sabi ni Cora sa mapang-akit na boses habang nakatitig sa mga mata ni Byron. Samantala, napatikim naman si Harry nang makita ang inasal ng babaeng lumapit kay Byron. Mag-o-order lang ulit ako ng drink sa bar. May gusto ka ba, Byron? Wala. Okay lang ako. Nang marinig ang sagot ni Byron, ay agad na tumayo si Harry. Lumapit si Harry sa dalawang staff ng bar at nagtanong. Sino ang babaeng yun? Si Coralie yun, ang ex-fiancé ni Easton Patton. Sagot ng isang staff kay Harry. Anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Byron kay Cora. Hindi ba pwedeng uminom ng mag-isa ang isang babae? Sabi ni Cora at pagkatapos ay mahigpit na hinawakan ang kuwelyo ni Byron. Bitawan mo ko. Mahinang sabi ni Byron. Ayoko. Nanunuksong sagot ni Cora. Ako ang tito ng fiancé mo. Muling sabi ni Byron. Ex-fiancé. Hindi mo yata narinig ang balita, Uncle Byron. Naghiwalay na kami ni Easton. Napataas ang kilay ni Byron sa kawalan ng masasabi. Nang sandaling iyon, mas idinikit pa ni Cora ang kanyang mukha kay Byron at walang pag-aalinlangan itong hinalikan. Dahil sa gulat,
Napaawang ang bibig ni Harry at ng dalawa pa nitong kasama sa di kalayuan. Ang mainit at mapusok na paghahalikan ng dalawa ay humantong sa isang mamahaling hotel. Ang panunukso ni Cora ay humantong sa isang mapusok na halik. Saglit na huminto si Byron at nagtanong, "Anong ginagawa mo, Cora? Tungkol ba ito kay Easton?" Bahagyang tumawa si Cora at sinabing, "Alam mo ba kung anong ginawa niya? Itinapon niya ako kung kailan kailangan ko siya. At pagkatapos ay naglakas loob siyang bawiin ang singsing. Yun ang ginawa ng pamangkin mo, Mr. Hansen." So, ito ay tungkol sa paghihiganti. So, paano kung gano'n na nga? Ang paghihiganti ay isang nakakatakot na laro, Cora. Bakit? Natatakot ka ba, Mr. Hansen? Hindi kasi ako. Dahil gusto ko ito. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Sabi ni Byron, habang unti-unting nauupo sa mga halik ni Cora. Ang mapusok na halik ay nauwi sa isang mainit na pagtatalik. Kinaumagahan, nagising si Cora sa isang hindi pamilyar na silid, sa isang 5-star hotel. Lumingon siya kaliwat kanan, at pagkatapos noon, ay iniangat niya ang kanyang kumot na nakabalot sa kanyang katawan. At ganoon na lamang ang kanyang pagkagulat nang makitang wala siyang kahit na isang saplot sa katawan. Mariin siyang pumikit at napamura sa sarili. Shit, I slept with Byron Hansen. Ano bang problema ko? Kailangan kong kontrolin ang sarili ko. Dahan-dahan siyang gumalaw sa kama at dadamputin na sana niya ang kanyang damit na nasa sahig nang biglang lumabas si Byron mula sa banyo ng silid. Nanlaki ang kanyang mga mata at sandaling napahinto nang makita si Mr. Hansen na nakasuot lamang ng underwear at may hawak na tuwalya. Good morning. Medyo naiilang niyang bati dito nang mapansin niyang hindi siya nilingon ng lalaki. Kaagad namang napalingon si Byron habang isinusuot ang kanyang coat. Nagmamaneho ka ba? Tanong nito nang hindi tumitingin sa kanya. Ano? Naguguluhang tanong ni Cora. May meeting ako, kaya hindi kita maihatid pa uwi. Okay lang, malapit lang naman ang tirahan ko. Kaya ko namang maglakad. Okay, casual na sagot ni Byron. At pagkatapos ay sinagot ang telepono na nagri-ring habang inaayos ang kasusuot lang na kurbata. Yes, ihanda mo ang mga numero. Siguraduhin nasa kwarto ang lahat bago ako makarating doon. Darating ako sa loob ng 23 minutes. At pagkasabi noon, ay agad niyang dinampot ang suit jacket at mabilis na humakbang papunta sa pinto. Ngunit bago niya buksan ang pinto, ay muli siyang lumingon kay Cora na tila tulala pa ring nakaupo sa kama habang ang katawan ay nananatili pa ring nakabalot ng mahigpit sa kumot. Goodbye, Miss Lane. Sabi niya bago tuluyang lumabas ng pinto. Nang sandaling iyon, ay naiwang tulala si Cora. Hindi pa rin niya lubos na maisip ang nangyari sa kanila ni Mr. Byron Hansen. At nang makabawi, ay agad siyang pumunta sa banyo para maghilamos. Pagkatapos maghilamos, ay itinali niya ang mahaba niyang buhok at inayos ng bahagya ang sarili. Okay lang, Cora. Parang hindi mo naman siya makikita ulit. Huminga siya ng malalim at muling sinabi sa sarili na, magaling ka, Cora. Ikaw ay may kakayahan. Matalino at makapangyarihang babae. At hindi mo kailangan ng lalaki sa iyong buhay. Habang kinakausap ang sarili sa salamin, ay biglang tumunog ang kanyang telepono at kaagad niya yung sinagot. Cora, nagising na ang nanay mo sa koma. Maliwanag na sabi ng doktor mula sa kabilang linya. Talaga, Dok? Pupunta na ako. Nagmamadaling sabi ni Cora. Wala pang 20 minutes nang makarating si Cora sa ospital. Mommy? Cora, sweetheart, anong nangyari sa akin?
Na-stroke ka, ma. Pero okay ka na. Gaano na ba ako katagal dito? 3 linggo ka na dito, ma. Saglit na huminto si Cora bago huminga ng malalim. Okay lang yun, ma. Mag-focus ka na lang para gumaling. Malungkot niyang sabi habang nakatingin sa inang nakaratay. Anak, pasensya ka na sa gulo ng daddy mo. Patawarin mo kami. Okay lang yun, ma. Kakayanin natin ito. Miss Lane, hayaan muna natin siyang magpahinga. Kailangan niya ng mahabang proseso para makabawi. Tsaka, kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa billing. Sabi ng doktor kay Cora. Tila nag-aalinlangang nilingon ni Cora ang doktor. Bago muling ibinalik ang tingin sa kanyang ina na tila pagod na pagod sa paghinga. Tumingin siya sa ibaba at huminga ng malalim at sinubukang pigilan ang pagtulo ng kanyang luha. Iniisip niya kung saan siya kukuha ng pambayad sa ospital at kung magkano ang kalalabasan nito. Walang pagdadalawang isip, tinungo niya ang bahay ng kanyang ex-fiancé na si Easton. Huminto siya nang makarating sa napakagara at napakalaking mansyon. Nang sandaling iyon, ay sumagi sa isip niya ang sinabi ng doktor kanina. Cora, ang paggamot sa iyong ina ay kailangan ng malaking halaga. 3 linggo na siyang nasa life support at hindi magiging madali para sa kanya na makarecover. Naiintindihan ko, Doc. Magkano ang pinag-uusapan natin dito? Ang iyong insurance ay maaaring makabawas. Masasabi kong lagpas 2 milyon ang makukuha mo sa iyong bulsa. Napag-usapan na namin ang iyong sitwasyon at alam kong malaking halaga ito para sa iyo. Maaari naming subukan ang mas konserbatibong diskarte. Ngunit, hindi. Kukuha ako ng pera. Mag-focus ka na lang sa paggagamot sa nanay ko. Siya na lang ang natitira sa akin, Doc. Nang bumalik si Cora sa kasalukuyan, ay agad niyang pinindot ang doorbell. Ngunit sa kasamaang palad ay walang nagbukas. Lumakad siya sa tagiliran ng bahay dahil alam niya na siguradong bukas ang maliit na gate doon. Padabog niyang binuksan ang gate at pumasok. Cora, anong ginagawa mo dito? Nakakunot ang noo na salubong sa kanya ni Easton. Ngunit tila walang narinig si Cora. Dire-diretso siyang pumasok at naglakad hanggang sa garden. Cora, hindi ngayon ang tamang panahon. Habol sa kanya ni Easton. Look, Easton, kailangan ko ang simpleng bagay. Kailangan ko ang 2,500,000 na inutang mo sa akin. Napahinto si Cora sa pagsasalita nang mapadpad ang kanyang mga mata sa lalaking nakaupo sa garden sa di kalayuan. Mr. Hansen, fuck my life. Bulong ni Cora sa kanyang sarili habang nakatingin pa rin sa lalaki. Nakakross ang legs nito habang ang isang kamay ay may hawak na isang baso ng juice. Kumabog ang kanyang dibdib nang makitang matalim itong nakatingin sa kanya. Kausap nito ang ina ni Easton at isang pamilyar na babae. Nandito ang tito ko, Cora. Mamaya na tayo mag-usap. Nang sandaling iyon, ay hindi na malaya ni Cora na nakalapit na ang mami ni Easton. Cora, tapos na kayo ni Easton. Kaya wag ka na magmakaawa na bawiin siya. May panunuyang sabi ni Sylvia kay Cora. Gusto ko lang kuhain ang 2,500,000. Pagkatapos ng lahat ng naibigay ko sa'yo, I think it's only fair. Maaari mo akong bayaran ng cash o ibalik sa akin ang mga bagay na binili ko. It's your choice. Patuloy na sabi ni Cora. Nagdilim ang paningin ni Easton nang marinig ang sinabi ni Cora. Wala akong utang sa'yo. Nagngangalit na sabi ni Easton. Alam mo, Cora, dati, itinuring kitang parang anak. Pero ngayon, sobrang ikinahihiya kita. Pumunta ka dito para manghingi sa amin ng pera.
Ni wala ka nga kinikita kahit isang sentimo. Putol ni Sylvia kay Cora. Wow, nagbabago talaga ang mga bagay kapag sira ka na. Kailangan ko lang ng pera, pambayad sa medical bills ng nanay ko. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi niya kinaya ang pressure at nagkasakit siya. Magkahalong panunuya at pagsusumamo ang boses ni Cora. Wala kang makukuha, kahit na isang sentimo. Kaya umalis ka na. Mariing sabi ng mami ni Easton. Gusto ko lang naman kuhain kung ano ang akin. Hiniling ni Easton na ibalik ko ang engagement ring. I think I can ask for my gifts back too. Saglit na huminto si Cora. Kinuha niya ang isang papel sa kanyang bag at binasa ito. 2021, binigyan kita ng Montblanc pen na nagkakahalaga ng 750,000. 2022 ay ang iyong Rolex sa iyong pulso na nagkakahalaga ng 2 milyong piso. 2023 ay ang painting ng pinakasikat na artist. At 2024 ay ang Ferrari na nakaparada doon. Mariing sabi ni Cora habang nagngangalit ang mga ngipin. Cora, binigay mo ang lahat ng yun bilang regalo at hindi mo maaaring bawiin ang lahat ng yun. Humakbang si Cora palapit kay Easton at tinitigan ito sa mga mata. Nagpropose ka at ibinigay sa akin ang engagement ring. At tulad ng sinabi mo, hindi mo maaaring hilingin yun pabalik. Look, Easton, ibigay mo sa akin ang 2,500,000 at hindi na natin kailangang magkita pa. Muling pakiusap ni Cora. Nang sandaling iyon, isang boses ang umalingaw sa tenga ni Cora. Ibibigay ko sa iyo ang pera kung magmamakaawa ka sa akin. Singit ni Mia na biglang sumulpot sa gilid at malambing na ikinawit ang kamay sa braso ni Easton. Nanlaki ang mga mata ni Cora nang mapagtanto kung sino ito. Coraline, how does it feel to be a nobody now? May panunuyang sabi ni Mia habang nakangisi. Hindi ko alam na ang prinsesa ay nahulog sa kanyang tore. Dagdag na sabi ni Mia. Tiningnan ni Cora si Mia mula ulo hanggang paa. Mia Thompson. Sabi niya bago muling ibinaling ang tingin kay Easton. Mia Thompson is your new girl. That's a few steps down in class, even for you, Easton. Nakataas ang kilay na sabi ni Cora. Napahinto si Cora nang biglang tumawa ng malakas ang mami ni Easton. Sino ka para magsalita ng ganyan, Cora? At saka napakagandang dalaga ni Mia. Cora, pwede ba tayong mag-usap ng personal tungkol dito? Sabi ni Easton sa mababang tono ng boses. Talk in private. Hindi maaari. Sa tingin ko ay mas mahusay ang aking solusyon. So, magmamakaawa ka ba sa akin o ano? May pagka-aroganteng sabi ni Mia. Hindi ako magmamakaawa, Mia. Sabi ni Cora sa mataas na tono ng boses. Wow, mukhang nakakalimutan mo kung saan ka nakapwesto ngayon. Sa tingin mo ba tagapagmana ka pa rin? Ang iyong ama ay nanloko at pinatay ang sarili. At wala ka na ngayon, Cora. You're nothing. Mia. Saway ni Easton kay Mia. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko. Nakangising sabi ni Mia habang nakatingin pa rin kay Cora. Well, hindi na misteryoso kung bakit wala kang kaibigan sa kolehiyo. Isa kang bully, Mia. Saglit na huminto si Cora at tumingin kay Easton. Ano ngang sinabi mo noon, Easton? Hindi mo pipiliing makasama si Mia. Kahit siya na lang ang natitirang babae sa mundo. Kung sa bagay, nagbabago ang gusto ng mga tao. Patuloy ang panunuya ni Cora. Hindi ko sinabi yun, Mia. Mabilis na depensa ni Easton at hinawakan ng mahigpit ang kamay ni Mia. Tama nga ang hinala ko. Sinungaling ka, Cora. Nagpupuyos sa galit si Mia.
at mabilis na iniangat ang kamay upang sampalin si Cora. Ngunit bago pa man tumama ang kamay niya kay Cora, ay biglang may humawak na mahigpit sa kanyang kamay. Enough! Mariin at malalim ang boses ni Byron. Tito Byron, mabilis na awat ni Easton. Easton, mukhang kulang sa manners ang bago mong girlfriend. Tito Byron, hindi mo naiintindihan. Si Cora ay sinubukang magpaliwanag ni Mia, ngunit agad siyang pinutol ni Byron. Kailan mo nakuha ang titulong yun? O na-miss ko ang kasal? Kasal ka na nga ba kay Easton? May diin sa boses ni Byron nang sabihin iyon. Well, engaged na kami. Muling sinubukan ni Mia na magsalita. Byron. Nakangiting lumapit ang mami ni Easton kay Byron. Huwag mo nang alalahanin ang bagay na ito. Byron, mas mabuting maupo na tayo at pag-usapan ang tungkol sa Maple Plaza Project. Saglit na huminto si Sylvia at ibinaling ang tingin kay Cora. Cora, tigilan mo na ang pagpapahiya sa sarili mo sa bahay na ito. Hindi mo ba nakikitang busy kami? Bahagyang umatras si Cora at ngumisi. You know what? Tama ka. This was a mistake. Keep the gift, Easton. Pagkasabi noon, ay agad na tumalikod si Cora. Ngunit bago siya tuluyang lumabas ng gate, ay muli siyang lumingon kay Easton. Ako na mismo ang mag-iisip. Sabi niya at humakbang papunta sa gate. Ngunit 2 hakbang na lamang mula sa gate, ay muli na naman siyang lumingon sa kinaroroonan ng 4. On second thought, isaalang-alang na lang ang pagbabayad sa kanila. Since nakikipag-date ka lang sa mga babaeng binabayaran ka para maging boyfriend nila. Ano nga ulit ang tawag doon? Prostitution. Isaalang-alang mo na lang itong kabayaran para sa isang lalaking patutot. Sarkastikong sabi ni Cora at pagkatapos ay mabilis na lumabas ng gate. Muntik nang mapamura ang mami ni Easton nang marinig ang sinabi ni Cora. Ang bastos na babaeng yon. Hindi makapaniwalang sambit nito. At pagkatapos ay mabilis na ibinaling ang atensyon kay Byron. Byron. Ngunit agad na pinutol ni Byron ang sasabihin nito. I-reschedule na lang natin ito. May kailangan akong asikasuhin. Hindi na naghintay na sagot si Byron. Mabilis niyang tinungo ang gate at umalis. Sandali lang, Byron. Halos magdikit ang mga ngipin ni Sylvia sa inis. Kagagawan ito lahat ni Cora. Nang gigigil na sabi ni Mia. Halos pumayag na si Byron na ibigay sa atin ang Maple Plaza Project. Baling ni Sylvia sa kanyang anak. Okay lang, ma. We can talk to Uncle Byron later. Pagkasabi noon, ay inis na hiniklas ni Easton ang braso ng nobya. Mia, huwag mong asarin ang tito ko. Hindi mo magugustuhan ang resulta. Galit na binitawan ni Easton ang braso ni Mia. Nang oras ding iyon, ay naglalakad si Cora sa kainitan ng kalsada. Nang biglang may huminto na mamahaling sasakyan sa tapat niya. Sumakay ka. Utos ng makapangyarihang boses mula sa bintana ng sasakyan. Makaraan ang ilang minutong paglalakbay, ay huminto ang kotse sa tapat ng apartment na tinutuluyan ni Cora. Maraming salamat sa ride, Mr. Hansen. Akmang bababa na sana si Cora na sasakyan nang bigla siyang pigilan ni Byron. Sandali. Sabi nito at kinuha ang isang tseke sa drawer ng sasakyan. 2,500,000. Sabi ni Byron at iniabot ang tseke kay Cora. Nanlaki ang mga mata ni Cora nang makita ang halagang nakasulat sa tseke at hindi nakapagsalita ng ilang segundo. Nang sandaling iyon, bigla niyang naalala ang kalagayan ng kanyang ina. Hindi mo ba tatanggapin? Dahil sa sinabing iyon ni Byron, ay napukaw ang isip ni Cora. Napakurap ang kanyang mga mata bago huminga ng malalim at sinabi, Salamat, Mr. Hansen.
Sabi niya sa mahinang boses. At nag-aalangang kinuha ang tseke mula sa kamay ni Byron. Mr. Hansen, hindi ako ganong babae. Alam kong nagkaroon tayo ng one night stand. Pero hindi ko ibinibenta ang katawan ko para sa pera. Pagkasabi noon, ay iniabot niya pabalik kay Byron ang pera. Dahan-dahang lumapit si Byron hanggang sa halos magdikit ang kanilang mga mukha. So, sa tingin mo 2,500,000 lang ang halaga mo? Sa sobrang lapit ng kanilang mga mukha, buong akala ni Cora ay hahalikan siya ni Byron. Kaya ipinikit niya ng bahagya ang kanyang mga mata at hinintay na dumampi ang mga labi nito sa kanyang mga labi. Ngunit makalipas ang ilang segundo ay hindi nangyari ang inaasahan niya. At nang idilat niya ang kanyang mga mata ay nakabalik na si Byron sa dati nitong pwesto. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkapahiya at walang pag-aalinlangan na bumaba na sa sasakyan. Ngunit mabilis na bumukas ang bintana ng sasakyan at iniluwa noon ang makapangyarihan at napakagwapong mukha ng binata. Ang bar na iyon kagabi ay pagmamay-ari ko. Kaya doon ka magtatrabaho hanggang sa mabayaran mo ako. Pagkasabi noon ay agad na isinara ni Byron ang bintana ng sasakyan. Dahilan upang hindi na makasagot pa si Cora. Girl talaga, binigyan ka ng 2,500,000 na tseke. Hindi makapaniwalang sabi ni Kyler, ang baklang kaibigan ni Cora. Anong magagawa ko? Girl, meron ba siyang hot gay friends? Hindi ko alam. Basta ang tanging alam ko lang ay kailangan kong bayaran ang utang ko sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa kanyang bar. Girl, binigyan ka niya ng 2,500,000. Hindi kaya may gusto siya sa'yo? No, si Byron Hansen ang pinag-uusapan natin dito. Wala sa kanya ang mga ganitong bagay. Not to mention tito siya ng ex ko. Mas mabuti kung ganon. Girl, pakasalan mo siya at hayaang maging tita ng kanyang sinungaling at manlolokong pamangkin. Hindi yun mangyayari. Malaking tulong ito mula kay Byron. Siguro pagkatapos kong mabayaran ang utang, maaari ko nang bayaran ang kalahati ng renta. O baka pwede kitang ihanap ng gig sa bar para maisagawa mo ang iyong pangarap. Girl, huwag kang mag-alala dyan. Ang aking musika ay hindi kasing halaga ng nakakabaliw mong sitwasyon. Basta may bubong tayong matutuluyan, okay na ako. Salamat, Kyler. Isa kang tunay na kaibigan. Seryosong sabi ni Cora at pinag-umpog ang kanilang mga baso para sa isang toast. Kailan ka nga pala magsisimula sa bago mong trabaho? Bukas. Kinabukasan sa isang first class na bar na pagmamay-ari ni Mr. Byron Hansen. Makakakuha ka ng tip sa bawat dulo ng mga shift. At kada linggo, ang iyong sweldo ay darating sa iyong account. Mahinahong sabi ng manager na si Amy kay Cora. Oh my God, wala ka pang experience sa buhay mo, di ba? I'm a fast learner at magsisikap ako. Kung ganon, dalahin mo ang mga inuming ito sa ika-4 na mesa. Sa ika-4 na mesa? Oo, sa 2 ginoo. Tumango si Cora at dinala ang order sa table. Samantala, lingid sa kaalaman ni Cora na masusi siyang pinagmamasdan ng best friend ni Byron na si Mr. Harry Jones na isa sa nagmamay-ari ng bar na iyon. Nang sandaling iyon, tahimik itong nakaupo sa sulok ng bar. Byron, first shift pa lang na babae mo. Panimula nitong sabi kay Byron sa telepono. Busy ako, Harry, at hindi ko siya babae. Tinapon mo siya sa bar ko. She is your girl. Mapang-asar na sabi ni Mr. Jones. Your bar? Baka nakakalimutan mo. Ako ang nagmamay-ari ng 51% shares. Fine, our bar. Anyway, just want to let you know na nagsimula na siya. Hindi ko siya kinuha sa trabahong ito.
Matapos marinig ang sinabi ng kaibigan mula sa kabilang linya, ay ibinaba ni Byron ang telepono nang may ngiti sa labi. Sir, nandito na po lahat. Mauuna na ba ako at simulan ang pagpupulong? Medyo kinakabahang sabi ng asistant na kanina pa nakatayo at naghihintay para makausap ang kanyang amo. Hindi, i-reschedule mo ang meeting nila. Nagmamadaling sabi ni Byron sa kanyang assistant at pagkatapos ay mabilis na tumayo at lumabas ng opisina. Wow, hindi pa siya nag-cancel ng meeting dati. Nahihiwaga ang bulong ng assistant. Long Island tea. Salamat. Nakangiting kinuha ni Cora ang order sa isang table habang tahimik itong pinagmamasdan ni Mr. Jones mula sa kabilang lamesa. Sino ang nakakaalam na ang dating tagapagmana ay may kakayahang maglingkod sa iba? Bulong ni Mr. Jones sa kanyang sarili habang pinagmamasdan si Cora. Magandang trabaho sa ngayon. Papuri ng manager kay Cora habang sinasalin ang Long Island tea na order ng isang customer. Salamat sa pagtuturo mo sa akin ng maayos. Nako, may papasok na grupo ng mga VIP. Isang grupo ng anak ng mayayaman. Asikasuhin mo silang mabuti, Cora. Nagbibigay sila ng malaking tip. Oh, sandali. Eto na pala sila. Sabi ni Ami kay Cora nang makita ang tatlong kabataan na papasok ng bar. Nanlaki ang mga mata ni Cora nang makita ang tatlong taong pumasok. Fuck, ang malas ko talaga. Napamura siya sa sarili nang makita kung sino ang mga pumasok sa bar. Here, their usual table 6. Ano pang hinihintay mo? Go! Dagdag na sabi ni Ami nang makitang hindi kumikibo si Cora. Sige. Tinanggap ni Cora ang isang bote ng wine mula kay Ami bago huminga ng malalim. Nang makarating siya sa table 6, ay agad niyang ipinatong ang 3 baso at isang bote ng mamahaling alak. At pagkatapos, ay nakangiting binati ang 2 babae at isang lalaki na dati niyang kaibigan sa kanilang paaralan mula sa mayayamang angkan. Hi guys, it's been a while. May iba pa ba kayong order? Coraline, hindi ako makapaniwala sa mga mata ko. The Coraline is working as a waitress. May panunuyang sabi ng isang babae at pagkatapos ay nagtawanan ang 3 magkakaibigan. Umalingaw-ngaw ang halakhakan sa buong paligid. Dahilan upang maagaw ang atensyon ng ibang tao doon. Guys, nakikita nyo ba? O guni-guni ko lang? Coraline, napakalungkot nang nangyari sa buhay mo. Hindi ka ba iniwanan ng dati mo ng pera? Pagkatapos niyang. Ngunit bago pa maituloy ng babae ang sasabihin, ay pinutol na ito ni Cora. Kung wala na kayong kailangan, aalis na ako. May trabaho pa akong gagawin. Hey Cora, nagbibiroan lang kami. Paano kung sumama ka sa aming uminom? At maging aming libangan? Bibigyan ka namin ng malaking tip. Mukhang kailangan mo ito. Oo nga naman, Princess Coraline. Oops, teka. Sira ka na nga pala ngayon. Nakangising sabi ng isang babae. Ngunit bago pa makaiwas si Cora, mabilis siyang hinawakan ng isang lalaki sa bewang. Sa tingin mo ba hot ka pa rin? Sinubukang makawala ni Cora sa mahigpit na pagkakahawak ng lalaki sa kanyang bewang. Ngunit hindi niya kinaya. Oh honey, wala ka na ngayon. Hey sir, please keep your hands to yourself. Sabi ng manager ng bar nang makita ang nangyayari. Joshua, talaga bang pinipilit mo ko? Mariing sabi ni Cora at pilit na kumawala sa mahigpit na pagkakahawak sa kanya at mabilis na ginawaran ng suntok sa ilong ang lalaki. Napahinto ang lahat ng tao sa bar at namangha sa ginawang pagsuntok ni Cora sa lalaki. Umagos ang dugo sa ilong ni Joshua. Bitch, sigaw nito kay Cora. Sir, okay ka lang? Muling sabi ng manager ni Cora. Hindi.
Hindi ako okay. Gusto kong matanggal sa trabaho ang babaeng ito. Sir, please. I'm sure makakagawa tayo ng compensation. Kaya naming sakupin ang lahat ng iyong medical bill. Mungkahi ng manager kay Joshua. Anong akala mo sa akin? Mahirap. Putol ni Joshua sa sinabi ng manager bago muling nagpatuloy. Ako si Joshua fucking Snyder. May idea ka ba kung sino ang tatay ko? Umalingaw-ngaw ang bulungan ng ibang mga customer nang marinig ang sinabi ni Joshua. O ididemanda ko itong bar nyo. Galit na sigaw ni Joshua. Nakakainis ka talaga, Cora. Sinisigurado ko sa'yo na hindi ka na mahahire sa syudad na ito. Sigaw ng isang babae na kanina lang ay nangiinsulto kay Cora. Gusto kong makitang bumagsak ang dating prinsesa. Dagdag na sabi nito habang ang mga mata ay nanlilisi kay Cora. Nang sandaling iyon, narinig ang malakas na tunog ng sapatos na tila nagmamadaling makalapit. Napaawang ang lahat ng bibig ng tao sa bar nang biglang sumulpot ang hindi inaasahang taong darating doon. Byron Hansen. Sabay-sabay na bulalas ng mga tao doon. Nanlaki ang mga mata ng manager nang makita ang dalawang may-ari ng bar. Anong ginagawa ng dalawang boss dito ngayon? Lalo na si Mr. Hansen na bihirang pumunta dito. Oh shit, si Mr. Byron Hansen yun. No wonder parang pamilyar siya. Sabi ng isang babae na kasama ni Joshua. Tumahimik ka. Pasigaw na sabi ng isang babae na kasama nito. Ami, anong nangyayari dito? Mahigpit na tanong ni Byron sa manager ng bar habang matalim na nakatitig kay Joshua na hanggang ngayon ay dumudugo pa rin ang ilong. Well, pagdating ko dito, nakita kong hawak ni Mr. Snyder si Cora sa bewang. Nalabag sa kalooban ni Cora. Sinuntok niya ang mukha ko. Yun ang nangyari. Putol ni Joshua sa usapan. At mukhang deserve mo naman. Madilim ang mga matang putol ni Byron sa lalaki. Tumawa ng pagak si Joshua bago nagsalita. Sino ka ba talaga? Maangas na tanong ni Joshua kay Byron. Nang sandaling iyon, ay biglang sumingit si Harry Jones. Siya si Byron Hansen. Marahil ay narinig mo na ang pangalan niya. And this is our bar. And we don't appreciate you harassing our employee. Mariing sabi ni Mr. Jones. Oh, Mr. Hansen, hindi ko alam. Magpapaliwanag pa sana si Joshua nang biglang magsalita si Byron. Harry, gusto kong ma-blacklist ang tatlong ito mula sa lahat ng aking ari-arian. At Joshua Snyder, tama ba? Ang tatay mo ay si Richard Snyder. Sabihin mo sa iyong ama na magsimula na maghanap ng mga bagong kliyente. Dahil simula ngayon, kinakansela ko na ang kanyang kontrata. Narinig mo ba ang sinabi niya? Nanlalaki ang mga mata sa gulat ng babaeng kasama ni Joshua. Kayong tatlo, umalis na kayo sa bar namin. Mahigpit na utos ni Byron. Nagdadabog na tumayo ang dalawang babaeng kasama ni Joshua. Kasalanan mo itong lahat, Joshua. Galit na sabi ng babae at padabog na lumabas ng bar. Kasunod si Joshua at ang isa pa nilang kasamang babae. Mula sa nakatungong ulo, iniangat ni Cora ang kanyang tingin. Maraming salamat, Mr. Hansen. I'm sorry, hindi na ulit mangyayari. Miss Ling, kailangan nating mag-usap ngayon. Putol ni Byron kay Cora. At pagkatapos ay mahigpit itong hinawakan sa braso at dinala papunta sa opisina ng bar. Nang sandaling iyon, tulalang naiwan si Mr. Jones at ang manager ng bar na may bakas ng pagtataka sa mukha dahil sa kakaibang ikinilos ni Byron sa babae. Pasensya na sa gulo, Mr. Hansen. Paliwanag ni Cora nang makarating sila sa loob ng opisina. Ano ba kasing iniisip mo? Bakit mo sinuntok ang isang customer? I mean, anong gagawin mo kung wala ako dito?
Paano mo mailalayo ang sarili mong iyon sa gulo? I asked him to let go, and he didn't. Muling paliwanag ni Cora. At bakit hindi ka tumawag para humingi ng tulong? Bakit lagi kang napupunta sa gulo? Saan ka man magpunta? Ang ibig kong sabihin, nag-iisip ka ba bago mag-react? Galit at halos pasigaw na sabi ni Byron. Hindi mo ako kilala, Byron. Dati akong tulad mo. Mayaman at walang pakialam sa mundo. At pagkatapos mamatay ng aking ama, na nagdulot ng koma sa aking ina, at kinuha ng bangko ang lahat ng aming ari-arian, ang aking alagang aso, ang aking kasintahan, at ang 3 taong naggulo sa akin sa bar na dati kong kaibigan. Alam ba nila kung sino ka? Kalmadong tanong ni Byron. Sa tingin mo, bakit nila ako kinutya ng ganon? Kapag may pera ka, mabait ang mga tao sa'yo. Ang mundo ay hindi ganon kabait. At tinatanong mo kung bakit ako sinusundan ng gulo. Hindi mo alam kung ano ang pakiramdam ng mawala ang lahat. Huwag kang mag-alala, Mr. Hansen. Kung idedemanda ni Joshua ang bar, gagawin ko ang buong responsibilidad. No, hindi niya magagawa yun. Not unless gusto niyang sipain ang tatay niya. Muling sabi ni Byron. Ikaw si Byron Hansen. Sinong mangangahas? Well, kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Muling sabi ni Cora, ngunit ganon na lamang ang kanyang pagtataka. Nang bigla siyang pinigilan ni Byron sa braso. Napatingin siya sa mga mata nito, na masuyong nakatitig sa mukha niya. Dumaloy ang tingin nito mula sa labi niya, sa ilong, papunta sa kanyang mga mata. At ang kamay nito ay dahan-dahang humaplos pataas sa kanyang braso, habang ang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanyang mga mata. Pakiramdam ni Cora ay umakyat ang init sa kanyang mukha nang ilapit ni Byron ang mukha sa kanyang mukha. Akmang hahalikan na siya nito nang biglang bumukas ang pinto ng opisina at iniluwa noon si Mr. Harry Jones. Nandito lang pala kayo. Natigilan ng ilang sandali si Harry nang makitang magkadikit ang dalawa na tila naghahalikan bago muling nagpatuloy. There you are. Is everything okay? Nakakunot ang noong tanong ni Harry. Everything's okay. I didn't see anything. Bakas ang makahulugang ngiti sa labi nito. Agad namang inayos ni Cora ang sarili at sinabing, nag-uusap lang kami. Napagod siya sa trabaho ngayong araw na to, kaya iuwi ko na siya. Sabi ni Byron nang ibaling niya ang tingin niya kay Harry. Oo naman, iiwan mo lang naman ako ng kulang sa tauhan. Pero hindi yun problema, Mr. 51%. Bakas ang panunuya sa tono ni Harry. Maaari mong isara ang bar ng maaga kung gusto mo. Hindi na bababalik si Cora. Anong sasabihin ko kay Amy? Muling tanong ni Harry at nagpalipat-lipat ang tingin sa dalawa. Babalik ako bukas sa tamang oras. Mabilis na sagot ni Cora. Kasabay ang paghawak ni Byron sa kanyang braso palabas ng opisina. Sure, okay, cool, I guess. Sunod-sunod na sabi ni Harry sa kanyang sarili. Interesting. May puso sa loob ng makina na iyon ni Byron Hansen. Muling bulong ni Harry sa kanyang sarili nang maiwan siyang mag-isa sa loob ng opisina. Salamat sa paghatid, Mr. Hansen. Pagkasabi noon, ay agad na bumaba ng sasakyan si Cora. Teka sandali. Mabilis na bumaba si Byron ng sasakyan at hinabol si Cora. From now on, you can call me Byron. Ibigay mo sa akin ang numero mo. Technically, ikaw ay aking empleyado. At kung sakaling masangkot ka sa anumang gulo, tawagan mo lang ako. Bakit ang bait-bait mo sa akin? Nakakunot ang noong tanong ni Cora. Ngumiti ng bahagya si Byron. Cora, sa tingin ko, ako ay... Ngunit pinutol ng tunog ng telepono ang kanyang sasabihin. Nang sandaling iyon, ay tumunog ang telepono ni Cora at kaagad itong sinagot. Kyler?
Hey babe, nakauwi ka na ba? Pauwi na ako ngayon. See you at home, Kyler. So lalaki pala ang kasama mo? Oo, si Kyler. Isinama niya ako sa kanyang apartment nung kinuha ng bangko ang bahay namin. Totoo siyang kaibigan, habang ang iba ay iniwan ako. Cool. Pagkasabi noon, ay agad na humakbang si Byron papasok ng sasakyan. At sa hindi malamang dahilan, ay agad niyang pinaharurot ang kotse. Diyos ko, ano ba ang lalaking ito? Yun lang ang tanging nasabi ni Cora habang nakatingin sa humaharurot ng sasakyan. Sa opisina, malalim na nag-iisip si Byron. Paulit-ulit niyang naalala ang sinabi sa kanya ni Cora tungkol sa ka-roommate nitong lalaki. Tommy, ano ang ibig sabihin kapag magkasama ang isang lalaki at isang babae? Seryoso niyang tanong sa kanyang assistant. Bahagyang napangiti si Tommy nang marinig ang tanong ng kanyang amo. Sa tingin ko, malamang na nangangahulugan na sila ay. Sagot niya, ngunit piniling hindi ito ituloy nang mapansin niya kung gaano katalim ang tingin ng kanyang boss. Sir, ano nga ulit ang tanong? Kumunot ang noo ni Byron at mas lalo pang lumalim ang tingin sa kanyang assistant. Well, sir, I think it probably means that they're together. In a romantic sense. Medyo nag-aalinlangang sabi ni Tommy. Tommy, gusto kong subaybayan mo si Coralie. Gusto kong malaman ang lahat ng tungkol sa kanya. Kung saan siya nakatira noon. At kung anong bangko ang nang-agaw ng mga ari-arian ng pamilya niya. Okay, sir. Sisimulan ko na yan. Siya nga pala. Ibinigay ito ng kapatid mo kahapon, sir. Inabot ni Tommy ang isang puting envelope at agad namang iyong binuksan ni Byron. Easton and Mia engagement party. Tinitigan ni Byron ang puting invitation card at malalim na nag-isip. At pagkatapos ay agad ding iyong binitawan. Makaraan ang isang linggo. Sa bar na pag-aari ni Byron Hansen, tiniis ni Cora ang pagiging waitress. Paglilinis ng mga suka sa table, paglalampaso ng sahig, at pagliligpit ng mga nakakalat na bote ng alak. After 2 weeks, nasanay na si Cora sa kanyang trabaho at natuto na rin siyang mag-mix ng iba't ibang kombinasyon ng alak. At sa 3 linggo niya sa bar, wow, 3 linggo ka na sa trabaho at natumba mo ang pinakamahirap na cocktail. Papuri sa kanya ni Amy. Kapag desperado ka sa pangangailangan sa pera, ang pagsusumikap ang tanging pagpipilian. Sabi ni Cora habang nagtitimpla ng cocktail. I'm impressed. Nakangiting sabi ni Amy. Sa totoo lang, masaya talaga ako sa ginagawa ko. Sabi ni Cora nang may ngiti sa labi. Tama ka dyan. Hindi ko alam ang sitwasyon mo, pero alam ko ang ibig sabihin. I had to fight really hard to stay off the streets. Uy, siya nga pala, Cora. Magpapabook kami ng gig. Isa itong engagement party. Ang magiging tip dito ay hindi ka panipaniwala. Busy ka ba? Tanong ni Amy at sinubukang ibahin ang usapan. Kailan naman yun? Sa susunod na Sabado. The couple are from super elite families. At siguradong malaki ang magiging tip dito. May pagmamalaki at excited na sabi ni Amy. Excited na ngumiti si Cora at sinabi, sige, sasama ako. Maraming salamat, Amy. Oo, nakuha talaga namin ito. At malaki ang pasasalamat namin kay Mr. Hansen. At narinig ko rin na siya ang tiyuhin ng lalaking ikakasal. Sandaling natulala si Cora nang marinig ang balita. Ito ba ang engagement party ni na Easton Patton at Mia Thompson? Curious niyang tanong. Oo, Cora. Kilala mo ba sila? Natahimik si Cora at sandaling napaisip. Makalipas ang 1 linggo,
Hindi pa rin ako makapaniwala na pupunta ka sa engagement party ng ex mo bilang isang waitress. Hindi makapaniwalang sabi ni Kyler, habang si Cora naman ay busy sa paghahanda sa kanyang sarili para sa engagement party ni Nami at ng kanyang ex na si Easton. Ngumiti siya kay Kyler at sinabing, kailangan kong kumita ng pera para makabalik ako sa pag-aaral at makakuha ng mas magandang trabaho. I'm not turning down 2,500,000 for anything. Sabi ni Cora habang isinusuot ang sapatos. Dati, ang halagang yun ay ilang pares lamang ng iyong sapatos at bag. Tunay kang ang nagbago. Hindi makapaniwalang sabi ni Kyler sa kaibigan. Kyler, that feels like forever ago. Okay, aalis na ako. Bye. Nagmamadaling sabi ni Cora sa kaibigan. Sa malawak na garden ng pamilya Patton, ay maayos na naka-arrange ang mga mamahaling wine at masasarap na mga pagkain. Makikitang abala sa paghahanda ng mga pagkain at mga inumin ang mga taong nangangasiwa. At isa na dito si Cora. Bakit ka nga pala nakamask? May tinataguan ka ba o ano? Tanong ni Ami kay Cora habang busy sa paghahanda ng mga baso ng wine. Nako, alam mo namang katatapos lang na COVID. Malaking party ito kung sakali. Oh, andito na pala si Mr. Hansen. Putol ni Ami kay Cora. Medyo nagulat si Cora nang makita ang makisig na lalaki na papasok ng mansyon. Nakasuot ito ng itim na suit at mamahaling relo. Ang buhok nito ay malinis na sinuklay. At ang aura nito ay nakaagaw ng pansin sa mga bisitang naroroon. Hindi ko akalain na magpapakita talaga si Mr. Byron Hansen. Sabi ng isang babaeng bisita doon sa kasama nitong lalaki. Bakit naman hindi? Diba tito siya ni Easton? Pamilya sila. Oo, pero balita ko, hindi naman close sina Byron at Lydia. Parang 18 years ang agwat nila. Plus, galing sila sa generational wealth. No one is close in a family like that. Muling sabi ng babae. Tama, not to mention the Hansen family has way more money than the Patton family too. Pagkatapos mag-ayos ng mga inumin, ay itinuon ni Cora ang kanyang mga mata kay Byron at hinintay na dumapo ang tingin nito sa kanya. At nang mangyari iyon, ay bahagya niya itong kinawayan at nginitian. Ngunit sa hindi malamang dahilan, ay hindi siya nito pinansin. Hindi na kami masyadong nag-uusap simula ng gabing iyon. May mali ba akong nagawa? Akala ko pa naman gusto niya ako. Bulong ng isip niya habang nakatitig kay Byron. Samantala, nang sandaling iyon ay muling lumingon si Byron at hindi niya inaasahan na nakatingin sa kanya si Cora. Bumilis ang tibok ng kanyang puso na magtama ang kanilang mga mata. Anong ginagawa niya dito? Nandito ba siya para kay Easton? Bulong ng isip ni Byron habang nakatingin sa mukha ni Cora. Kumalma ka, Cora. Walang dahilan para makipag-usap ka sa kanya. Hindi mo siya kailangan. Ikaw ay isang makapangyarihan, matalino, may kakayahan, nagmamalasakit, at whiskey on the rocks double. Naputol ang iniisip ni Cora nang biglang magsalita ang isang lalaki sa harap niya. At gano'n na lamang ang kanyang pagkagulat nang malaman niyang si Easton ang lalaking iyon. Sa umpisa ay hindi siya nakilala ng lalaki dahil nakasuot siya ng face mask. Habang inihahanda niya ang order nito, ay bumunot ang lalaki ng 1,000 pesos at iniabot ito sa kanya bilang tip. Napatingin si Cora sa 1,000 pesos na hawak ng lalaki. Tingnan mo nga naman. Bulong ni Cora sa kanyang sarili na tila hindi makapaniwala sa nangyayari. Ngunit agad siyang napukaw sa kasalukuyan nang marinig niyang tinawag ni Ami ang pangalan niya, na noon ay nagtatakang nakatingin sa kanya dahil nag-aalinlangan siyang tanggapin ang 1,000 pesos na bigay ng lalaki. Salamat, sir. Nakatungong sabi ni Cora nang tanggapin niya ang pera. Kumunot ang noon ni Easton
nang marinig ang pamilyar na boses ng babae. Cora, ikaw ba yan? Mabilis na hinawakan ni Easton ang mask na suot ni Cora at tinanggal iyon. Ikaw nga, anong ginagawa mo dito? Halika, sumama ka sa akin. Hinila niya ang braso ni Cora at dinala sa isang sulok ng garden. Nanlaki ang mga mata ni Amy nang masaksihan ng kanyang mga mata ang nangyayaring iyon. Sir, sandali lang. Natatarantang sabi ni Amy, ngunit tila walang narinig ang lalaki. Bitawan mo ko, Easton. Kailangan kong bumalik sa trabaho. Nagpupumiglas na sabi ni Cora. Anong ginagawa mo dito? Sinusubukan mo bang bumalik sa akin? Sa tingin mo ba nandito ako para bawiin ka? Sa uniform na ito? Sabay turo ni Cora sa suot niyang uniform. Bakit ka pumunta sa engagement party ko? Muling tanong ni Easton at sinubukang idikit ang mukha sa mukha ni Cora. Malakas na itinulak ni Cora ang lalaki. Maniwala ka man o hindi, nandito ako para gawin ang trabaho ko at kumita ng pera. Hindi katulad mo. Kailangan ko talaga magtrabaho. You should try it sometime. Bakit ka ba ganyan, Cora? Dati napakasaya at napakasweet mo. Pero ngayon, trabaho na lang ang importante sa'yo. Mariing tinitigan ni Cora ang lalaki. Nagbabago ang mga tao, Easton. Miss na kita, Cora. Alam mo naman siguro ang tungkol sa amin ni Mia. Alam mo namang hindi ko siya mahal, hindi ba? Paano kung... Saglit na huminto si Easton at huminga ng malalim bago muling nagsalita. Paano kung pakakasalan ko si Mia para sa negosyo? But you and I stay together, committed for love. Ako na ang magbabayad ng mga bills mo. Bibilhan kita ng bagong kotse. Ikukuha kita ng sarili mong apartment. Bumalik ka lang sa akin, babe. Nagmamakaawang sabi ni Easton. Ngunit ng sandaling iyon, lingid sa kaalaman ni na Easton at Cora, ay lihim na nakikinig sa kanila si Mia. Please, muling pakiusap ni Easton kay Cora. Gusto mo ba akong maging isa sa mga babae mo? Isa lang ang sasabihin ko sa iyo, Easton Patton. We never getting back together. Galit na sabi ni Cora at itinulak ng malakas si Easton palayo at mabilis na naglakad pabalik sa trabaho. Sa kabilang sulok ay nagngangalit ang mga ngipin ni Mia sa galit nang marinig ang buong pag-uusap ng dalawa. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Pagkadating ni Cora sa pwesto, ay mabilis niyang tinungga ang 2 baso ng alak na nakapatong sa table. Cora, bakit ka umiinom sa oras ng trabaho? Amy, ito lang ang magpapagaan sa aking kaba. Bakit nga pala gusto kang makausap ni Easton Patton? Mahabang kwento, Amy. At hindi ito ang lugar para pag-usapan iyon. Tama. Putol ng boses ng isang lalaki. Mr. Hansen. Bulalas ni Amy nang makitang nakatayo sa harapan nila ang kanilang boss. Amy, bigyan mo ako ng isang inumin. Pagkasabi noon, ay agad na ibinaling ni Byron ang kanyang tingin kay Cora. Cora. Byron. Mr. Hansen. Nakakatuwang makita ka dito. Casual na sabi ni Byron. Mr. Hansen, pinapunta ko si Cora dito. Kailangan ko ng karagdagang tauhan at naisip kong maganda itong experience sa kanya. Mabilis na paliwanag ni Amy. Okay, pagbutihan niyo ang inyong trabaho at subukang umiwas sa gulo. Pagkasabi noon, ay agad na tumalikod si Byron at naglakad palayo. Pupunta lang ako sa likod, Amy. Titingnan ko ang stock. Gusto kong masigurado na may stock pa tayo. Cora, nandito lang ang stock. Saan ka pupunta? Pahabol na sigaw ni Amy. Ngunit mabilis na nakalayo si Cora at hindi na siya narinig. Pumasok si Cora sa pinto ng gilid ng mansyon at sandaling ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit ng sandaling iyon
ay sumunod na pumasok si Mia. Ngumisi na makahulugan si Mia at sinamantala niya ang pagkakataong iyon. Habang nakatalikod si Cora, ay mabilis niyang hinugot ang engagement ring sa kanyang daliri at mahigpit itong hinawakan. Hello, Cora. Matamis na ngumiti si Mia. Bago ka magsalita ng kahit ano, gusto kong malaman mo na nandito lang ako para sa trabaho at wala akong planong manggulo. Huwag kang masyadong tense, Cora. Gusto ko lang magpasalamat sa pagpunta mo para pagsilbihan kami. Bueno, mabuti pang bumalik na ako sa aking trabaho, Your Highness. Mapang-asar na sabi ni Cora at bahagyang yumuko sa harap ni Mia at sadyang iniirap ang kanyang mga mata. Akmang lalabas na siya ng pinto nang bigla siyang harangan ni Mia. Alam mo namang hindi ko mahal si Easton, di ba? Ang lahat ng ito ay para lang sa negosyo. Ang aming mga pamilya ay gagawa ng isang malakas na alyansa. At saka hindi siya magaling sa kama. I feel sorry for you, Cora. Kamusta ang 4 na taon na masamang pakikipagtalik? May panunuyang sabi ni Mia. Ikakasal ka na sa kanya, Mia. Panghabang buhay na iyon ng masamang pakikipagtalik. Kaya sino ba talaga ang nakakaawa? Nakataas ang kilay na sabi ni Cora. Who cares any of that kapag milyon na ang nakataya? Mariing sabi ni Mia at lumapit kay Cora bago bumulong sa tenga nito. Kung hindi nagpakamatay ang daddy mo. Huminto siya saglit at dahang-dahang hinulog ang hawak na singsing sa malaking bulsa ng apron na suot ni Cora bago muling nagpatuloy. Sa'yo sana ang lahat ng ito at hindi ka sana serbidora ngayon. Alam mo, Mia, minsan nag-aalala ako kung sino ang nanakit sa'yo. Mariing sabi ni Cora at mabilis na lumabas ng pinto. Samantala, naiwang humahalakak si Mia ng sandaling iyon. Makalipas ang ilang sandali, ay nag-umpisa na ang party. Masayang nakatayo sa stage si Mia, katabi ni Easton. Mukhang mahal na mahal mo ko, Easton. Ito ang makikita sa front page bukas ng umaga. Nakangiting sabi ni Mia, kasabay ang kislap ng mga kamera na nakatutok sa kanila. Ay, ang cute naman. Isang halik naman dyan para sa kamera. Sabi ng isang photographer. At agad namang iyong pinagbigyan ni Mia at Easton. Ang engagement ring. Sabihin niyo sa amin ang tungkol sa singsing. Walang humpay ang ngiti ni Mia ng sandaling iyon. Oo naman, nakangiting sabi ni Mia at pagkatapos ay malantik na itinaas ang kamay at idinisplay iyon sa harap ng maraming tao. Ito ay isang 6 na karat na brilyante at ito ay isang pamana ng pamilya na ipinasa sa pamilya para sa January. Napahinto si Mia ng sandaling iyon at nagpanggap sa harap ng maraming tao. Nanlalaki ang mga matang napatitig siya sa kanyang daliri. Ang singsing ko. Nasaan ang singsing ko? Nagtatakang napatingin si Easton sa daliri ni Mia. Samantala, mabilis namang sumugod si Sylvia sa stage. Oh my goodness, singsing yan ng nanay ko. I'm sorry, tita. Nasa daliri ko lang ito kaninang umaga. Nakita mo namang suot ko ito, diba? Mapagkunwaring sabi ni Mia. Ang singsing na iyon ay nagkakahalaga ng 100 million. Natatarantang sigaw ni Sylvia. Anong nangyayari? Nagtatakang tanong ni Cora kay Ami. Hindi ko alam. Something about the ring. Maikling sagot naman ni Ami. Mia, saan mo huling nakita? Alam mo bang ang singsing na yun ay nagkakahalaga ng 100 million? Nakakunot ang noo na hinarap ni Easton si Mia. Hindi ko alam. Hindi ko matandaan. Hinubad ko iyon kanina para maghugas ng kamay. Ipinatong ko sa counter tapos. Saglit siyang huminto at tila nag-isip. Sandali, may naalala ako. Si Cora, sumunod siya sa akin papunta sa banyo. Ano? Hindi makapaniwalang sabi ni Easton.
Mabilis na ibinaling ni Mia ang sarili kay Cora. You stole my ring. Malakas na sigaw ni Mia habang nakaturo ang daliri kay Cora. Napailing si Cora at nakaramdam ng hiya. Pakiramdam niya ay matutunaw siya sa kanyang kinatatayuan dahil sa mga mapanghusgang mata na nakatingin sa kanya. Nang sandaling iyon, sabay-sabay na nagkislapan ang mga kamera na nakatutok kay Cora. Pwede bang ihinto niyo ang pagkuha ng video? Mariing utos ni Cora. Teka, si Coraline yun. Bulong ng isa sa mga bisita. Shit, anong ginagawa niya dito? Hindi ba't siya ang ex ni Easton? Bulalas naman ang isang lalaki mula sa karamihan. Oo, ngunit ang kanyang ama ay nanloko at nagpakamatay. After that, nakipaghiwalay si Easton sa kanya. Ito ang mga salitang umalingaw sa buong paligid. Mia, anong ginagawa mo? Seryosong tanong ni Easton. Easton, alam kong siya ang kumuha. I left the ring on the counter. And we were only two in the bathroom. Paliwanag ni Mia kay Easton. At pagkatapos ay muling ibinaling ang tingin kay Cora. Ibalik mo na lang sa akin ang singsing, Cora. What the hell are you talking about, Mia? Wala akong ninanakaw sa'yo. Okay, well then. You won't mind if we do a little search, diba? Wala nga bang laman ang iyong mga bulsa? Mia, hindi mo ako pwedeng paghanapan ng basta ganun-ganun na lang. Nagngangalit ang mga ngiping sabi ni Cora, habang matalim na nakatingin kay Mia. Tama, catering service ito. At hindi mo kami utusan. Hindi pwedeng basta-basta ka nalang lalapit at hahanapan ang empleyado ko ng ganyan. Pagtatanggol ni Ami kay Cora. Pero bakit pakiramdam ko ay may itinatago ka, Cora? Muling sabi ni Mia. At para matigil na ang katarantaduhang nangyayari, ay naisipan ni Cora na magpaubaya. Fine, kung gusto mong kapkapan ang mga bulsa ko. Lumakad siya palapit kay Mia at sinubukang dukutin ang sariling bulsa. Ngunit sa kasamaang palad, ay may nakapa siya sa bulsa sa suot niyang apron. Kinabahan siya nang makapa niya ang isang bagay. Dahan-dahan niya itong inilabas mula sa kanyang bulsa. At gano'n na lamang ang kanyang pagkabigla nang makita niya ang isang singsing. Sabay-sabay na napaawang ang labi ng lahat ng taong naroroon nang makita ang singsing mula sa bulsa ni Cora. Magnanakaw ka. Alam mong milyon-milyon ang halaga ng singsing na ito. At dahil sa ginawa mo, makukulong ka, Coraline. Nakangising sabi ni Mia at pagkatapos ay mabilis na lumapit kay Cora at kinuha ang hawak nitong mamahaling singsing. Sabi ko na nga ba, sobrang desperado ka. Ito ba ang dahilan kung bakit ka pumunta dito? Para nakawin ang singsing ko. At pagkasabi noon, ay humarap siya sa karamihan. Alam niyo bang nakikipag-date si Coraline kay Easton noon? And Cora has hate and bully me since college. And I'm guessing that she hates me even more now that I'm engaged to Easton. Cora, alam kong masakit na magpapakasal ang lalaking mahal mo sa iba. Pero isang krimen ang ginawa mo ngayon. At dahil dyan, tatawag ako ng pulis. Huminto si Mia at kinuha ang kanyang cellphone. Mia, sandali lang. Awat ni Easton na hindi pa rin makapaniwala na magagawa ni Cora ang bagay na iyon. Ngunit ng sandaling iyon ay biglang umalingaw-ngaw ang isang makapangyarihang boses na siyang ikinagulat ng lahat. At sinong nagsabing sa iyo ang singsing? Muling umalingaw-ngaw ang bulungan sa buong paligid. Bahagyang napaatras si Mia sa kinatatayuan. Uncle Byron, anong ibig mong sabihin? Nag-propose si Easton sa akin sa singsing na ito. Ang singsing na sinasabi mo ay isang pamana ng pamilya Hansen. Ito ay pag-aari ng aking ina na si Rosalinda Hansen.
At hindi ko alam na kinuha ito sa vault. Lalong lumakas ang bulong-bulungan sa buong paligid nang isiwalat ni Byron ang katotohanan tungkol sa singsing na pag-aari ng kanyang ina. So really, sino ang magnanakaw? May diin sa boses ni Byron nang hindi inaalis ang tingin kay Mia. Ano ba kasing nangyayari? Curious na tanong ng isang bisita. Say something, Easton. Natataranta at hindi mapakaling sabi ni Mia. Ngunit walang nasabi si Easton kahit na isang salita. Kaya naman sumingit ang mami nito. Byron, ako ang kapatid mo. Ang singsing na iyon ay sa ating ina. And you took it away from me, behind my back. Galit na putol ni Byron kay Sylvia. Byron, paano mo nasasabi ang kanyang bagay? Bakit tinutulungan mo ang babaeng yan laban sa iyong pamilya? Nanggagalaiting sabi ni Sylvia. Sa huling pagkakataon, masasabi ko pa rin wala akong ninakaw. Malamang na isinilid ni Mia ang singsing sa bulsa ko nang harangin niya ako sa storage room kanina. Paliwanag ni Cora. I believe you. Agad na napalingon si Cora nang marinig ang sinabing iyon ni Byron. Talaga? Tanong niya at tinitigan ito na tila hindi makapaniwala. Oo, walang duda. Hindi nakapagsalita si Cora. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok sa mga mata ni Byron na tila nagtatanong. Nang sandaling iyon, ay muling ibinaling ni Byron ang tingin kay Mia at sinabing, ngayon, ibigay mo sa akin ang singsing ng nanay ko. Sabi ni Byron sa malalim at makapangyarihang tono habang nakatutok ang tingin kay Mia. No please. Nanlalaki ang mga matang bulalas ni Mia. Byron, hindi mo ito magagawa. Bakas ang pagkataranta sa boses ni Sylvia. Sylvia, kung gusto mong i-dispute ang kalooban ng ating yumaong ina, magkikita tayo sa korte. Ngunit kailangan kong ipaalala sa iyo na ang kasunduang iyon ay iyong pinirmahan ng ikasal ka sa pamilyang Patton. At nagkataon na nandito ang kaibigan kong abogado. Sabi ni Byron at kaagad na nilingon ang kaibigan na nakatayo sa kanyang likuran. Tumikim ng bahagya si Harry bago nagsalita. Sylvia, kung tama ang pagkakaalala ko, kumuha ka ng pera mula sa 20 milyong piso nang ikasal ka sa pamilyang Patton. Sa gayon, nakuha mo na ang lahat ng mga karapatan mo sa mana. Maliwanag na sabi ni Harry. Byron, paano mo ito nagawa sa sarili mong kapatid? Mangiyak-ngiyak na sabi ni Sylvia. Ikaw ay kapatid ko. Kaya binigyan kita ng akses sa family vault nang may magandang loob. At kaya ko ding alisin iyon sa iyo nang ganon kadali. Ngayon, ibigay mo sa akin ang singsing ng nanay ko. Sabi ni Byron sa mabagsik na ekspresyon. Ngunit nang napansin ni Byron na walang ni isang kumilos, ay muli siyang nagbigay ng warning. Huwag mo akong hintayin tumawag ng pulis. Nasa labas ang mga press at hindi iyon magmumukhang maganda. Ayaw mang ibigay ay napilitan si Mia na ibigay ang singsing kay Byron. Lumakad siya palapit kay Byron at nakasimangot na iniabot ang singsing. Nang sandaling lumapat ang singsing sa kamay ni Byron, ay diretso niya itong isinuot sa daliri ni Cora na siyang ikinagulat ng lahat ng tao doon, lalong-lalo na ni Cora. Napailing si Easton nang makita iyon. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari ng sandaling iyon. Samantala, sunod-sunod na kislap ng kamera ang natanggap ni Cora habang isinusuot ni Byron ang singsing sa kanyang daliri. At umalingaw-ngaw ang hindi magkamayaw na bulungan sa buong venue. Masinsinan tiningnan ni Byron ang mga mata ni Cora na hindi pa nakakabawi sa pagkabigla. Gusto mo, sa'yo na yan. Napangiti ng bahagya si Cora. Hindi ko kayang tanggapin ito. Nauutal na sabi ni Cora. Parang sinira ko ang party. Maaari na ba tayong umalis? Muling sabi ni Byron bago hinawakan ang braso ni Cora at inalalayan papunta sa gate.
Harry, let's go. Sabi ni Byron bago naglakad kasama si Cora. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Sigaw ni Mia at galit na ibinato ang isang bote ng wine. Ngunit hindi inaasahan ng lahat na tatama ang bote sa ulo ni Byron. Nang sandaling iyon ay bumagsak si Byron sa sahig. Dumaplis sa ulo niya ang boteng inihagis ni Mia. Byron, napasigaw si Cora sa pagkataranta. Nanlalaki ang mga mata ni Harry at pagkatapos ay matalim na tiningnan si Mia. Natatarantang nilapitan ni Cora si Byron at nakita niyang dumudugo ang ulo nito. Hinawakan niya ang dumudugong ulo nito. Nang sandaling iyon, nanlamig ang kanyang buong katawan nang makita niya ang bahid ng dugo sa kanyang palad. Okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Byron kay Cora. Dugo. Dumudugo ang ulo mo. Nanginginig na sabi ni Cora habang nakatitig sa kanyang dugo ang kamay. Nang oras na yon, ay biglang nag-flash sa kanyang isipan ang insidenteng nangyari noong nakaraang taon. Cora. Ganoon na lamang ang pagkataranta ni na Byron at Harry nang biglang mawala ng malay si Cora. Cora, tumawag ka ng ambulansya ngayon din. Utos ni Byron kay Harry habang nasa kantuan niya si Cora. Sa opisina sa loob ng mansyon, mag-isang umiinom ng wine si Mr. Thomas Lane. Pagkatapos tunggain ang isang baso ng wine, ay ibinaba niya ang suot na salamin. At pagkatapos ay tinitigan ang isang batang babae sa frame na nakapatong sa kanyang table. At ang batang iyon ay walang iba kundi si Cora Lane, ang kaisa-isa niyang anak na babae. Pagkatapos noon, ay ibinaba niya ang frame sa lamesa at dinampot ang kanyang telepono. Talagang ginawa mo ito? Anong gagawin nito sa aking pamilya? Hindi ko kaya. Mariing sabi ni Tomas sa kanyang kausap sa telepono. Isa lang ang mananalo, Tomas. Sabi ng isang babae sa kabilang linya. Pinagkatiwalaan kita. Halos magdikit ang mga ngipin ni Tomas sa galit. Nang oras na yon, ay narinig ni Tomas ang sirena ng mga pulis. Mabilis siyang tumayo at curious na sumilip sa bintana ng kanyang opisina. Napakunot ang kanyang noo habang nakasilip sa bintana. Ikaw ang nag-frame sa akin. Hindi makapaniwalang sabi niya sa kausap. Huwag kang mag-alala. Ang insider trading, ang maximum na pagkakakulong ay 20 years. Kung makakakita ka ng magaling na abogado, maaaring bumaba ang sentensya mo ng 10 taon. Sarkastikong sabi ng isang babae mula sa kabilang linya. Galit na ibinaba ni Tomas ang telepono at muling sumilip sa bintana. At pagkatapos ay mabigat siyang humakbang palapit sa kanyang drawer at dahan-dahan itong binuksan. Lumantad ang isang baril nang mabuksan ang drawer at dahan-dahan niya itong hinawakan. Makaraan ng ilang sandali ay muli siyang bumalik sa kanyang upuan at doon ay tinitigan ang baril sa kanyang kamay. Humikbi siya at umiyak nang muling tumapo ang kanyang mga mata sa batang nasa larawan at pagkatapos ay pikit matang itinutok ang baril sa kanyang ulo. Sa parehong oras, sa unang palapag ng mansyon, ay kasalukuyang nilalagyan ng cutics ang mga kuko ni Cora habang umiinom ito ng fresh juice. Nang sandaling iyon, sunod-sunod na malalakas na katok ang narinig sa may bulwagan ng mansyon. Janet, pakicheck kung sino iyon. Utos ni Cora sa kasambahay. Ngunit mukhang hindi siya narinig ng kasambahay, kaya ibinaba niya ang kanyang mga paa na kasalukuyang nililinisan. Tumayo siya mula sa kinauupuan at naglakad papunta sa pinto. Nang buksan niya ang pinto, bumungad sa kanya ang isang lalaking naka-uniforme. Special Agent Joey Markey. Pagpapakilala ng lalaki bago muling nagpatuloy. Nakauwi na ba si Thomas Lane? Diretsong tanong nito.
Anak niya ako. Anong nangyayari? Nagtatakang tanong ni Cora habang nakatingin sa NBI ID na nakasabit sa leeg ng lalaki. I think it's the best kung makakausap natin siya ng direkta. Ito ang sagot sa kanya ng lalaki. Hindi ka maaaring makipag-usap sa sino man dito, maliban kung sasabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Nakataas ang kilay na sagot ni Cora. Naniniwala kami na ang tatay mo ay kasangkot sa pandaraya at pangangalakal ng tagaloob. Diretsong sagot ng lalaki na siyang ikinagulat ni Cora. Hinding-hindi magagawa ng daddy ko yan. Mabait siya at matalino. Napahinto si Cora sa pagsasalita nang umalingaw-ngaw ang isang malakas na putok ng baril mula sa itaas ng mansyon. Sabay silang napalingon ng lalaki sa loob ng bahay. Mabilis na bumunot ng baril ang lalaking kausap ni Cora at patakbong pumasok sa loob ng mansyon. Nanlaki ang mga mata ni Cora nang bahagya siyang masanggi ng lalaki dahil sa mabilis nitong pagkilos. Walang nagawa si Cora ng sandaling iyon, kundi panoorin at sundan ang lalaki sa loob ng kanilang bahay. Nang makarating ito sa pangalawang palapag ng mansyon, ay narinig niya ang malakas na boses ng lalaki. Kailangan ko ng ambulansya. Binaril ng suspect ang sarili. I repeat, binaril ng suspect ang sarili. Paulit-ulit na sabi ng lalaki sa hawak nitong telepono. Kinakabahang lumapit si Cora na nakatayo sa hindi kalayuan mula sa opisina ng kanyang ama. Huwag kang tumingin. Hindi mo ito gugustuhing makita. Naputol ang pagsasalita ng agent nang bigla siyang itulak ni Cora na nagpipilit na makapasok sa silid. Nawala ng kulay ang mukha ni Cora nang makita niya ang kanyang ama na napapaligiran ng dugo habang nakasubsob sa lamesa. Cora, mabuti naman at nagising ka na. Nag-aalalang sabi ni Byron. Anong nangyari? Nanghihinang sabi ni Cora habang nakatingin sa maliit na benda sa ulo ni Byron. Mabuti naman at ligtas ka na ngayon. Patuloy na sabi ni Byron at hindi pinansin ang sinabi nito. Anong nangyari? Nakakunot ang noong tanong ni Cora. Iniisip ng mga doktor na malamang ay meron kang V-syncope. Kailangan nilang suriin ang iyong dugo kung sakali. V-syncope? Ano yun? Naguguluhang tanong ni Cora. Ang ibig sabihin ay maaari kang mawala ng malay sa tuwing makakakita ka ng dugo. Huwag kang mag-alala. Tinawagan na ni Amy ang taong malapit sa iyo na siyang nakalagay sa kontrata mo sa trabaho. Si Kyler, boyfriend mo siya, di ba? Sabi ni Harry na nakatayo sa gilid ng lamesa. Hindi. Best friend ko si Kyler. Itinama ni Cora ang sinabi ni Harry. Tama. Isang matalik na kaibigan na isang lalaki. Sarkastikong sabi ni Harry. Napailing si Cora nang marinig ang tono ng pananalita ni Harry at hindi na iwasang mapangiti. Salamat guys, pasensya na sa abala. Okay lang yun. Lumaban si Mia Thompson at kinailangan lang na harapin siya. Putol ni Byron habang seryosong nakatitig sa mukha ni Cora. Ngunit ng sandaling iyon ay naagaw ang atensyon ng tatlo nang dire-diretsong pumasok ang isang lalaki sa loob ng kwarto. Girl, kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Alam mo bang pinag-alala mo ako sa buong biyahe papunta dito? Sabi ni Kyler na sadyang pinaliit ang boses upang maging boses babae at pagkatapos ay nagmamadaling binuksan ang bag at excited na inilabas ang isang bote ng wine. Nagdala ako ng alak para pakalmahin ang nerbiyos natin. Nakangiti niyang sabi sabay kindat kay Cora at umindak kahit walang musika. Hindi napigilan ni Cora ang mapangiti dahil sa ikinilos ng kanyang kaibigan. Nang sandaling iyon ay sabay na nagkatinginan sina Byron at Harry. Ngayon lang nila naintindihan na ang lalaking iniisip nilang boyfriend ni Cora
ay isa palang bakla. Alam mo ba girl, muntik na akong atakihin sa puso nang tawagan ako ng iyong manager. Seryosong sabi ni Kyler at yumakap kay Cora. I'm totally fine. Sagot ni Cora sa kaibigan. Siya nga pala si Byron Hansen. Pagpapakilala ni Cora kay Byron. At siya naman si Harry Jones, ang boss ko. Sila ang may-ari ng bar na pinagtatrabahuan ko. Dagdag na sabi ni Cora sa kaibigan. Nang sandaling iyon, hindi makapaniwalang tumingin si Byron kay Cora. Hey, ang kaibigan mo ba ay isang? Sadyang pinutol ni Byron ang sasabihin at hinintay na dugtungan ito ni Cora. Oo, isa siyang bakla. Nakangiting sabi ni Cora. Hindi mo naman nabanggit yan. Hindi pa rin makapaniwalang sabi ni Byron. Why would I? Nagsiselos ba si Byron? Nakangiting tanong ni Cora na tila nanunokso. No, I just. Muling naputol ang pagsasalita ni Byron nang biglang pumasok ang isang doktor. Miss Lane, gising ka na pala. Bumalik ang iyong blood working. Masama ito. Miss Lane, nakakita kami ng blood alcohol content sa iyong system. Hindi ka maaaring uminom ng alak sa iyong kondisyon. Biglang naalala ni Cora ang ininom niyang wine matapos makausap si Mia. Uminom ako ng isang baso ng wine para pakalmahin ang sarili. Dok, anong sakit meron ako? Buntis ka. Kaya hindi ka maaaring uminom ng kahit na anong alak. Sabay-sabay na nanlaki ang mga mata ng tatlong lalaking naroroon. Sa iyong kalagayan, mahigpit na ipinagbabawal ang pag-inom ng alak. Maaari itong makaapekto sa iyong anak at may posibilidad na makunan ka. You need to take this very seriously. Dagdag na sabi ng doktor at lumingon kay Byron na nasa gilid ng kama. Ikaw ba ang ama? Natulala si Byron at hindi nakasagot. Kailangan mo siyang alagaan simula ngayon. Sabi ng doktor na noon ay nakatingin pa rin kay Byron. Teka, hindi mo ba alam na buntis ka? Napakamot si Harry sa ulo nang marinig ang tanong ng doktor. At si Kyler naman ay napatakip sa kanyang bibig sa gulat. Well, ayos lang naman ito, Miss Lane. Basta wala ng alak. At siguraduhin magpa-schedule ng appointment para sa isang ultrasound. Tahimik na tumango si Cora bilang sagot. Pwede mo nang pirmahan ang discharge papers at makakauwi ka na. Pagkasabi noon, ay tumalikod ang doktor at lumabas ng silid. Kinakabahang tiningnan ni Byron si Cora sa mga mata. Dahil ba ito sa gabing iyon? Oo, halos pabulong na sagot ni Cora. Ang dami kong tanong. Halos hindi maipinta ang mukha ni Kyler nang sabihin iyon kay Cora. Teka, tatawag ako ng taxi. Nagmamadaling sabi ni Kyler. Hindi, iuuwi ko na siya. Putol ni Byron kay Kyler. Okay lang Byron, sasama na ako kay Kyler. Hinawakan ni Byron ang kamay niya at tinitigan siya sa mga mata. Kailangan nating mag-usap, Cora. Makalipas ang ilang sandali. Halika, sumakay ka na. Kamusta ang pakiramdam mo? Ingat na ikinabit ni Byron ang seatbelt sa katawan ni Cora. Anong ginagawa niya? Sabi niya gusto niyang makipag-usap, pero hindi siya nagsasalita. Ayaw ba niya sa bata? Bulong ng isip ni Cora. Nang makapasok ng sasakyan, ay in-start na ni Byron ang kotse. Ready? Sabi niya habang nag-aalalang tumingin kay Cora. Nang oras ding iyon, nagsimulang umandar ang sasakyan na parang pagong sa bagal. Nagtatakang lumingon si Cora sa lalaki at sinabing, Byron, anong ginagawa mo? Nagmamaneho. Nagmamaneho na parang lolo. You're driving 2 miles per hour.
You should pull over. Kailangan nating mag-usap. Muling sabi ni Cora habang nakatingin sa labas ng kalsada. Sige, sagot ni Byron habang patuloy na nagmamaneho. Pagkaraan ng kalahating minutong pagmamaneho, ay inihinto ni Byron ang sasakyan at seryosong tumingin kay Cora. Sa tingin ko dapat na tayong magpakasal. Ano sa tingin mo? Sandaling natigilan si Cora nang marinig ang sinabi ni Byron. Mabilis na bumaba ng sasakyan si Byron at hindi na hinintay pa ang sagot ni Cora. Inalalayan niya si Cora palabas ng sasakyan. Laking gulat ni Cora nang makita ang nasa kanyang harapan. Hindi ko maintindihan. Nagtatakang tanong ni Cora sa namimilog na mga mata. Sabi mo kinuha ng bangko ang bahay mo, kaya binili ko ulit. Nagsimulang humakbang si Cora palapit sa mansyon na tila nananaginip. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito, Byron? Hindi ba halata? Nahuhulog na ang loob ko sa iyo, Cora. Hindi pwede. Ex ko si Easton. Hindi na yun mahalaga, Cora. Sagutin mo lang ang tanong ko. May nararamdaman ka rin ba sa akin? Pagkasabi noon, ay nagtama ang kanilang mga mata at dahan-dahang naglapat ang kanilang mga labi. Pagkatapos ng mainit na tagpo, ay inilabas ni Byron ang susi ng mansyon at inilagay iyon sa kamay ni Cora. Excited na binuksan ni Cora ang main door ng dating nilang bahay at sabay silang pumasok ni Byron sa loob. Hindi makapaniwala si Cora nang makapasok sa loob ng bahay. Napahawak siya sa kanyang bibig sa pagkamangha. Parehong-pareho ang hitsura nito noong iniwan ko ito. Paanong nangyari? Akala ko aalisin ng bangko ang lahat ng kasangkapan. Hindi pa rin makapaniwala si Cora habang isa-isang pinagmamasdan ang mga kagamitan sa loob ng bahay. I pulled some strings and they put it all back. Sabi ni Byron habang inililibot ang paningin sa buong paligid. Hindi ako makapaniwala dito. Cora, magpakasal na tayo. Hayaan mo akong alagaan ka. Let me protect you and our baby. Hinawakan niya ang mga kamay ni Cora at tinitigan ito sa mga mata. Para protektahan ako. Parang medyo dramatic. Cora, inutusan ko si Tommy para tingnan ang mga ari-arian ng iyong pamilya para mabili itong bahay. Ngunit may malalim na mga bagay na nakita ng aking mga mata. Anong ibig mong sabihin? Gusto kong kausapin ka tungkol dito. Tungkol sa kaso ng tatay mo. May hindi tama sa pakiramdam ko. Sa isang opisina, nakaupo ang isang may edad na babae habang nakatalikod na naninigarilyo. Hindi ko kasalanan. Si Byron Hansen ay nagpakita sa huling minuto at sinira niya ang lahat. Hindi ko na gustong pakasalan ang talunan na iyon. Hindi niya ako mahal. Nahuli ko siyang nakikipag-usap kay Cora at sinabi niyang mahal pa niya ito. Mahabang paliwanag ni Mia sa may edad na babae. Iniikot ng babae ang upuan at hinarap si Mia. Pag-ibig. Kailan pa nagkaroon ng kinalaman ang kasal sa pag-ibig? Mukhang nakalimutan mo na kung saan ka nanggaling. Ma'am, huwag mo akong tawagin ng ganyan. Wala kang kwentang anak. Dumaan ako sa impyerno para tanggalin si Tomas Lee, para makapagpakasal ka sa Patton family. At ngayon, hinila mo ang sarili mo sa istant na iyon kahapon. Huwag kang mag-alala. Aayusin ko ang gulong iyon. Maigsing sagot ni Cora. Umayos ka, Mia. Pinalaki kitang mahusay. Inaasahan kong mas matalino ka at mas malakas. Ilang araw na lang at aalis na ako papuntang Europa. Huwag mo akong piliting bumalik sa Pilipinas para ayusin ang kalat mo. Hindi. Putol ni Mia kay Rachel bago muling nagpatuloy. Aayusin ko ito. Umalis ka na ngayon sa opisina ko at ayusin mo ito.
Mariing sabi ni Rachel. Mia, tandaan mo, hinugot kita sa ampunan. Nagmula ka sa wala at pwede kitang ibalik sa pagiging wala. Mariing sabi ni Rachel bago muling pinaikot ang upuan at muling nagsalita. Kung wala ang pangalang Thompson, ikaw ay kasing baba ng isang servant sa lungsod na ito. Muling sabi niya at ngumisi. Cora, okay ka lang ba? Sabi ni Byron nang muling lumapit kay Cora. Nandito si Tommy. May sorpresa ako sa'yo. Nakangiti niyang sabi at hinawakan ang kamay ni Cora at dahan-dahang hinila palabas ng mansyon. Oh my God, ang kotse ko. Paano mo ito ginawa? Ang iyong sasakyan, Miss Lee. Nakangiting sabi ni Tommy na siyang nagmaneho ng kotse ni Cora papunta sa mansyon at magalang na iniabot ang susi kay Cora. Subukan mo buksan ang sasakyan. Nakangiting sabi ni Byron. Para saan? Naguguluhang tanong ni Cora. Trust me, Cora. Sige na, buksan mo. Dahan-dahang binuksan ni Cora ang likod ng kotse at lubos siyang namangha sa kanyang nakita. Oh my God, this is the best day ever. Salamat, Byron. Maluhaluhang sabi ni Cora at pagkatapos ay mahigpit na niyakap si Byron. Handa ka na ba para sa isa pa? Muling sabi ni Byron at tinakpan ang mga mata ni Cora. Bawal sumilip. Sa kaliwa, ituloy mo ang paglakad. Handa ka na ba? At pagkatapos ay dahan-dahang tinanggal ni Byron ang kanyang dalawang kamay na nakatakip sa mga mata ni Cora. Nanlaki ang mga mata ni Cora at napatakbo sa excitement. Pachi, masaya niyang hinalikan ang alagang aso. At pagkatapos ay hindi makapaniwalang nilingon si Byron na nakatayo sa sala habang pinagmamasdan ang nakalatag na mamahaling bag, wallet at alahas ni Cora. Ito ang lahat ng gamit mo na kinuha sa bangko. And some of the stuff that you sold to pay for your mother's medical bills. Halos walang pagsidlan ang kaligayahang nadarama ni Cora ng sandaling iyon. Alam mo bang ito ang pinakaromantikong bagay na ginawa ng isang tao sa akin? Pagkasabi noon ay buong pagmamahal niyang niyakap si Byron. Cora, I'm not the man of many words. But I hope my actions is speaking loudly. Seryosong sabi ni Byron. Mukhang sinusubukan mong ibalik ang buhay ko. No, you did that. All by yourself. At ang katatagang ipinakita mo, simula nang pumanaw ang iyong ama. Ang pag-aalaga sa iyong may sakit na ina. Pagbibenta ng iyong mga ari-arian. Pagkuha ng full-time na trabaho sa unang pagkakataon sa iyong buhay. Nakita kong ginawa mo ang mga bagay na iyon. Napakatatag mo. Ang ibig kong sabihin, pinagsama-sama mo ang iyong buong buhay ng mag-isa. At gusto ko lang tumulong. Saglit na huminto si Byron at nagpakawala ng malalim na buntong hininga bago muling nagpatuloy. Cora, hanggang ngayon ay hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Muling huminto si Byron. Malalim niyang tinitigan ang mga mata ni Cora bago muling nagsalita. Will you marry me? Oo, nakangiting sabi ni Cora. At pagkatapos ay muling naglapat ang kanilang mga labi. Sa mansyon ng mga paton, galit na binasag ni Mia ang hawak na baso. Pinagtatabuyan mo ba ako? Mia, parang awa mo na. I'm not dumping you. All I am saying ay i-hold muna natin ang kasal hanggat hindi pa naaayos ang lahat. Hindi mo ba nakita ang balita? Naka-plaster kami sa buong internet. Nakakahiya. Pigil ang galit na sabi ni Easton. Nakakahiya? Ang sabihin mo ako ang napahiya. Paano mo nagawang mag-propose sa akin? Gamit ang singsing ng tito mo. Pasigaw na sabi ni Mia. Kung hindi mo sana pinrame si Cora, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Ipinikit ni Mia ang kanyang mga mata sa sobrang galit at hinanakit. Ngunit nang sandaling imulat niya ang kanyang mga mata,
ay agad ding nagbago ang takbo ng kanyang isip. Lumapit siya kay Easton at sinabi, "Babe, I was wrong. Tama ka. I-hold muna natin ang kasal." Kasal? Walang kasalang magaganap. Putol ni Sylvia kay Mia na sumulpot mula sa sala. "Ma, anong pinagsasasabi niyo?" Nagtatakang tanong ni Easton. Kakatawag lang ni Byron. Ibibigay daw niya ang Maple Plaza project kung makikipaghiwalay ka kay Mia. Malawak nang umiti si Easton nang marinig ang sinabi na kanyang ina. "Anong pinagsasasabi ninyo?" Natatarantang tanong ni Mia. Nang sandaling iyon ay tumayo si Easton. "Well, kung ganun tama ka, Mia." "Mia, alam mo naman na ang negosyo ay negosyo," muling sabi ni Sylvia. "Hindi niyo ito magagawa sa akin." Nanlilisik ang mga matang sabi ni Mia. "Ang pamilyang Lane ay mas angkop sa pananalapi. So I had no choice to settle for you." Pagpapatuloy na sabi ni Sylvia. "So ngayon, nagbago ang isip mo?" Hindi makapaniwalang sabi ni Mia. "Simpleng mat, Mia. The Maple Plaza project is worth more than being married to you. To be honest, I'm really glad na hindi na kita kailangang pakasalan. Ngayon, pwede na nating ihinto ang pagpapanggap." Diretsahang sabi ni Easton. "Hindi mo man lang ba ako minahal kahit minsan?" Mangiyak-ngiyak na tanong ni Mia. "No, not once, not ever." Pagkasabi noon, ay tumalikod na si Easton kasama ang kanyang ina. Sa bar na pagmamay-ari ni Byron at Harry, ay muling pumunta si Cora. "Anong ginagawa mo dito?" Nagtatakang tanong ng manager na si Amy. "Magtatrabaho na ako." Casual at maikling sagot ni Cora. Hindi ka magtatrabaho. Ito ang direktang order mula sa itaas." "Sinong may sabi?" Gulat na tanong ni Cora. "Cora, ito ang mahigpit na order ng dalawang may-ari ng bar. I mean, buntis ka sa anak ni Mr. Hansen." "Buntis lang ako at hindi ako baldado. Masyado pang maaga. Wala pa akong nararamdaman na kahit ano sa katawan ko." Pagpupumilit na sabi ni Cora. Hindi ka pwedeng magtrabaho. Paano na lang kung madulas ka? O kung mahulog ka?" "Cora, mabuti pang magpahinga ka na. At utang mo sa akin ang malaking kwento pagkatapos ng aking shift. Kailangan kong malaman ang lahat mula sa umpisa hanggang sa katapusan." Nakangiting tumango si Cora bago sinagot ang telepono na kanina pa nagri-ring. "Thank you for calling me back, Mr. Markey. Hindi ko inaasahan na may maririnig ako mula sa iyo. Ano ang maaari kong gawin para sa iyo, Miss Lane?" "Tungkol ito sa kaso ng aking ama. May mga katanungan ako." "Kung ganon, siguro ay mas maganda kung mag-usap tayo ng personal." "Okay, pwede bang magkita tayo sa coffee shop?" Suhestyon ni Cora. Nung araw ding iyon, ay nakipagkita si Cora kay Mr. Markey. Maraming bagay ang hindi na idagdag. Tulad ng sinabi mo, ang ebidensya laban sa iyong ama ay tila masyadong halata. Pero, saglit na huminto si Mr. Markey. "Pero ano? Namatay siya bago ang mga katanungan mo. By the way, may kilala ka bang Mia Thompson?" "Oo, bakit?" "Right after your father died, tumawag siya at gustong makipag-usap. Nag-schedule ako ng appointment, ngunit hindi siya nakipagkita." Napaisip si Cora nang marinig ang sinabi ni Mr. Markey at agad na tumayo. "I have to go. Salamat, Mr. Markey. Tatawagan na lang kita." Mabilis na nagmaneho si Cora at makalipas lang ang ilang sandali ay huminto siya sa bahay ni Mia. Habang naglalakad patungo sa mansyon, ay sinubukan niyang tawagan si Byron. Malakas niyang kinatok ang pinto
ngunit walang sumasagot. Gumawa siya ng paraan upang makapasok sa bahay. Mia. Habang dahan-dahan siyang naglalakad sa loob ng bahay, ay bigla siyang nakarinig ng bumagsak na bagay na tila nabasag. Sinundan niya kung saan ang galing ang ingay na yon, hanggang sa makarating siya sa isang kwarto na nakabukas. At laking gulat niya nang makita niyang nakahandusay si Mia sa bathtub. Oh my God, Mia. Patakbo niya itong nilapitan. Nang sandaling iyon ay nakaramdam siya ng takot nang makita niya ang umaagos na dugo sa pulso ni Mia. Hindi ka pwedeng mamatay, Mia. Bulong ng kanyang isip at pilit na nilabanan ang takot. Simula kasi na nagpakamatay ang kanyang ama, ay nagkaroon siya ng phobia sa tuwing nakakakita siya ng dugo. Nang sandaling iyon, ay nakaramdam siya ng panghihina. Muli niyang sinubukang tawagan si Byron, ngunit matapos niyang pindutin ang numero, ay bumagsak na siya sa sahig at tuluyang nawala ng malay. Makalipas ang ilang minuto, sa kabutihang palad ay dumating si Byron. Cora. Mabilis niyang nilapitan si Cora. Bahagyang nahimasmasan si Cora nang marinig niya ang boses ni Byron. It's okay. Don't look at it. Nang sandaling iyon, ay mabilis na kinuha ni Byron ang telepono at humingi ng tulong. Kinabukasan, nagising si Mia sa isang ospital. Maraming dugo ang nawala sa iyo, Mia, pero ligtas ka na. Malungkot na sabi ni Cora at bahagyang inayos ang kumot ni Mia. Ikaw, anong nangyari? Nanghihinang tanong ni Mia. Natagpuan kita sa iyong bathtub na naliligo sa sariling dugo. Bakit sinubukan mong magpakamatay, Mia? Bakit ka nag-aalala? Pasinghal na sabi ni Mia. Gusto ko lang makipag-usap, Mia. Lumabas ka na. Ayokong makita ka. Iniligtas ko ang buhay mo, Mia. Dapat ba ako magpasalamat sa'yo? Wala akong pakialam kung magpasalamat ka sa akin o hindi. Gusto ko lang malaman kung bakit mo kinontak si Mr. Markey pagkatapos mamatay ng aking ama. I think may alam ka. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Cora. Alam mo kung ano ang iniisip ko, Mia. Sa tingin ko, nakipag-ugnayan ka kay Mr. Markey dahil nakukonsensya ka. Alam mong na-frame ang tatay ko at may gusto kang sabihin pagkatapos niyang mamatay. Hindi mo naiintindihan, Cora. Kung nabubuhay ka lang sa kalagayan ko, mas gugustuhin mo na lang na mamatay. Tama ka, Mia. Hindi ko maintindihan. Pero kung hindi ka takot mamatay, bakit natatakot kang mabuhay? Gusto ko sanang itanong yun sa tatay ko. Pero huli na. Pagkasabi noon, ay tumalikod na si Cora at naglakad papunta sa pinto. Teka, kung sasabihin ko ba sa'yo ang lahat, tutulungan mo ba ako? Mrs. Thompson, ikaw ay nasa ilalim ng pag-aresto para sa pamamekay ng mga dokumento sa pananalapi, pangangalakal sa tagaloob, pananakot sa saksi, at sa iba pang mga krimen. Mariing sabi ng special agent na si Mr. Markey. What the hell? Umalis ka sa harapan ko. May karapatan kang manahimik. Ano man ang sasabihin mo, ay maaaring gamitin laban sa'yo sa korte ng batas. May karapatan kang kumuha ng abogado. Muling sabi ni Mr. Markey habang pinupusasan ang mga kamay ni Rachel Thompson. Napakatanga mo. Wala kang idea kung sino ang kinakalaban mo. Ang iyong anak na babae na si Mia Thompson ay umami na at nandito kami para arestuhin ka. Sa mansyon ni Cora, tahimik siyang nakaupo sa sofa habang nanonood ng balita. Breaking news. Rachel Thompson of Thompson Group has pled guilty in a case that has shocked in the nation. Ito ang balitang maririnig sa TV. Hey, ice cream ko yan. Kumuha ka ng sarili mo. Masungit na sabi ni Cora nang agawin ni Byron ang kinakain niyang ice cream. Laging mas masarap ang sayo. Hey,
Tapos na, okay? Si Rachel Thompson ay makukulong na habang buhay. Alam mo bang sinabi sa akin ni Mia na tinraidor ni Rachel ang aking ama upang tulungan siyang magpakasal sa pamilyang Patton? Kung hindi nangyari yon, di sana naiwasan ko ang lahat ng ito. No, wag mong sabihin yan. Wala kang kasalanan, Cora, at wala kang magagawa upang pigilan ito. Sa huli, napunta lang ito sa kasakayman ni Rachel na humantong sa buong trahedyang ito. At kung hindi nangyari ang lahat ng ito, hindi ako mai-inlove sa'yo. Huminto si Byron bago muling nagpatuloy. Siya nga pala, kailangan kitang bigyan ng bagong engagement ring. Sa tuwing nakikita ko ito, ipinapaalala nito sa akin ang pagpropose sa'yo ni Easton na parang gusto kong isuka. Gusto ko ang singsing na ito, Byron. Ito ay sa iyong ina, kaya napaka-espesyal ng singsing na ito. Siguro ay nakatadhana na ito ay para sa akin dahil ako ay para sa'yo. Mahal kita, Byron. I love you more, Cora. At ilang sandali pa ay mainit na naglapat ang kanilang mga labi. Thank you guys for listening and watching. Seeing eyes of mine, what do you feel beside?